ito naman, galing itong tanong na to kay Frances. Okay? Sabi niya, 5 taon ko pong inalagaan ng isang bata bilang foster parent. Ngayon, gusto na siyang kunin ng biological relatives niya. Maaari ko bang ipilit na manatili muna siya sa akin kung iyon ang gusto rin ng bata? Legal po ba ito? Napakagandang tanong, no? Siguro yan, nag-abroad yung... hindi rin kasi complete yung facts eh. Go ahead, That's right. Attorney Noliver. Ganda. Alam mo, Attorney Dot and Miss Annie, no, ginamit nung ni Frances yung term na foster parent. So ito kasi ay nasa batas yan no. Yung pagiging foster parent, ina-apply po yan. May mga requirements yan at magdadaan sa proseso. Ngayon, itong foster parent, may license po yan na ibinibigay ng DSWD. So ibig sabihin po niyan, hanggat hawak mo yung license o yung tinatawag na FPA, no, Foster Placement Authority, it means na legal yung custody mo doon sa bata at hindi pwedeng kunin sa'yo regardless kung kamag-anak yun ng bata or even yung pag nag-appear yung kanyang biological parents. Kasi hanggat existing at valid yung FPA mo, ay nasa iyo yung custody ng bata dahil yun yung sinasabi ng batas. So, kung meron mang biological relatives na bigla na lang nag-appear at kukunin yung custody ng bata sa iyo, kailangan niyo po yung i-report sa DSWD. No, kasi hindi naman porket sila yung biological relatives fit na sila or mako-comply na nila yung sinasabi ng batas ng mga requirements. And at the same time, kung talagang gusto nilang makuha yung custody ng bata, then mag-apply din sila. No, kasi sa batas naman ng foster care, priority yung mga biological relatives. So, mag-apply sila para at least malaman ng DSWD kung mamimit ba nila yung requirements. So, for now, dahil valid pa yung FPA ni foster parent, ni Frances, sa kanya muna yung custody ng bata. Okay, it's very clear. Doon sa sinabi ni Attorney Noliver, para doon sa biological relatives niya, ina-apply, may requirement, may proseso, may binigay na parang authority yung DSWD. Kaya if you want to get the custody, all you have to do is to apply. Mag-apply ka. Yan, Attorney, yan pagkakaunawa ko. Then, Attorney Dot, ikaw naman, anong gusto niyong sabihin sa puntong ito? Thank you po. Miss Annie, ako, lagi kong unang iisipin yung kapangkadan ng bata. Okay? So, na-mention rin niya ni attorney kanina. So, kung yung bata gusto niya na maiwan dun sa foster parent niya, maano sa akin yun, may effect talaga sa akin yun. Bakit kaya ayaw niyang bumalik dun sa tunay niyang parents? So baka magkaroon ng kasuhan yan kasi sasabihin ng biological parents, kami naman ang talagang parents niya by blood So, maaari yan kung of age na yung bata, pwedeng tanungin siya ng judge kung kanino niya talaga gusto na sumama. It is of utmost importance, no? Kahit sa DSWD, pwede ka ring manghingi ng tulong. Kasi ang nakikita ko dito, ayaw muna niyang pakawalan yung bata. Kasi ayaw sumawa ng bata sa kanyang biological parents. So pwede siyang lumapit sa DSWD and sabihin yung condition. Kung walang nangyari sa DSWD, baka magkaroon pa ng kasuhan, custody ng bata. Ngayon, kung talagang, yung sinasabi ni attorney na meron pa naman existing na inallow sila talaga ng DSWD na sa kanila yung care ng bata, maybe for some reason, no? Baka addicts yung mga magulang, 'di ba? Kaya binigay sa kanya, then there is a reason for the child to stay with the foster parents. Always, the most important is ano ang best para sa kapakanan ng bata.